Nako, eto na po mga kaubayan, nagkagulo. Meeting suspended agad. Nako, Senator Erwin Tulfo pinagbibitiw sa Blue Ribbon bilang chairman po ng Blue Ribbon Committee mga kaubayan. Nako, yan po ang ating alamin mga karabin natin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga mga kaubayan, no? Ito pong si Attorney Rowena Guanzon. Ayan sabi niya po dito, hearing na, naging meeting na lang. Tapos dinahilan pa ang lindol sa Mindanao. Ayan mga kaubayan. Grabe Ito, simula Sabado, Linggo hanggang sa naging Lunes mga kaubayan, pinagmamalaki po nila. Pinagmamalaki po nila na yung hearing ito magkakaroon kami ng lehitimong hearing. Ayan mga kaubayan. Ayun pala, lehitimong meeting. Aray ko po. Di ba? Meeting lang pala mga kaubayan. Kasi ito isipin nyo to mga kaubayan. Kung talagang meron po kayong matibay na ebidensya at pinaninindigan nyo yung inyong prinsipyo patungkol po sa investigasyon na yan, kahit pa po yan umulan, bumagyo, lumindol pa man po yan mga kaubayan, ipagpapatuloy nyo pa rin, di ba? Yung inyong hearing, meeting lang pala mga kaubayan. Nako, dami nyong pinaasa. Dami nyong pinaasa dito sa ninyo, sa hearing na ito, wala pala. Di ba? Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito mga karibin natin ni Lismon, ayan mga tawa lang no? Yan tinawanan lang sila. Sabi po dito ni Aladdin, nagplano kung may mga maleta pang natira. Try ko po. Sabi po dito ni Adovas, ayan niligaw lang hearing nila. Sila lang nagkakaintindihan. Sakyan pa ng mga Tulfo, kalokohan nila, dapat sa media na lang kayo mag-stay. Doon namin nakita tapang nyo, aray ko po. Sabi pa po dito mga kaubayan ni Danny. Sabi naman po ni Danny, Martes Black Ribbon yan, papogi lang yan. Ayan mga kaubayan. Sabi naman po ni Carl, before 8 ang lindol, by 9 ang meeting ni Erwin. Kung sinuspindi na niya agad. Ayan mga kaubayan nag-imbita para tama lang, wala rin na pala ang taong bayan. You know what mga karabin natin, no? Yung kanila pong yung hearing po ni Erwin Tulfo at saka yung hearing po ni Senator Marcoleta, napakalaki po ng pagkakaiba. Dahil yung hearing po ni Senator Tulfo, pagtatakip po ang ginagawa nila, pagprotekta sa mastermind. Yung hearing po ni Senator Marcoleta, pagtukoy sa mastermind, pagpapanagot sa mastermind. Kaya napakalaki po ng pagkakaiba mga kaubayan, So wala sa katiting na mga kaubayan yung kanilang hearing, hindi pala hearing, meeting. Ayan mga kaubayan, At ito pa nga mga kaubayan, ito po ang sabi naman po dito ni Soto, ayan si Soto. Naawa ako sa 18X bodyguards. Nagagamit sila I have no further question Mr. Chair dahil alam na ng taong bayan kung ano ang nangyari. What? Alam naman talaga ng taong bayan kung ano po talaga ang nangyari dahil sinabi na po ng 18 Marines mga kaubayan. Ano po ba ang sinabi nila? Nadeliveran ka, ikaw Soto, nadeliveran ka ng mali-malitang basura. Wala kang question. Much better kung wala kang question, Kasi basura rin ang question mo kung magkakaroon ka ng question. Ibiruin mo itong si Erwin Tulfo mga kaubayan, ito pong si Tito Sen, dapat hindi na po sila dyan, di ba? Mag-inhibit kayo, dapat sibakin na yan dyan sa mga kanilang sa committee, kung committee man talaga totoo yung Blue Ribbon na yan na hawak nila, di ba?
Kasi sila po ang inaakusahan, sila rin ang nag-iimbestiga. Wala tayong mapapala dyan mga kababayan. Kaya nga mga karibin natin, no? Pinasisibak na po itong si Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon. Kung yan man po ang paniniwala nila, si Tulfo ang chairman ng Blue Ribbon, pinasisibak na po mga kababayan. Bakit? Magkaroon naman po ng kaunting kahihiyan. Sila po ang inaakusahan, di ba? O maging ano na lang siya, maging resource person, di ba? At saka ipapatawag din naman siya kasi isa po siya mga kababayan sa may nadeliveran, di ba? O kailangan niyang sumagot sa kung anumang mga tanong mga kababayan ng totoo at lehitimong Blue Ribbon Committee, di ba? Ay nako. Kaya dapat mag-resign itong silang dalawa eh. O sabi po dito ng ating mga kababayan, sabi po dito ni Noela, tanga, yan sabi ni Noela, tanga, animal kang tuta soto, wag munang gamitin ang taong bayan na ninakawan nyo, mga hayop na mandurugas. Ayan mga kababayan. Sabi naman po dito ni Avon, sabi niya, tama ka, alam ng taong bayan na bayad ka ng male-maleta, ang kapal ng mukha mo. Ayan mga karibin natin. Sabi naman po dito ni Rafael, mga media halatang halata na bias talaga. Correct. Sabi naman po dito ni Rosas, tain na ang lolo nyo. Lagi na lang ginagamit taong bayan. Correct. Bakit ba lagi nyo ginagamit yung taong bayan? Hindi naman kayo inutusan ng taong bayan na tumanggap ng maleta. Tapos ngayon, kasama nyo ang taong bayan, inayupak na yan. Pag maleta, kayo lang. Pag kagipitan na, taong bayan na, mga kababayan, aray ko po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin ito mga kababayan. Eto na nga. Attorney Baligod, question ang papel ni Senator Erwin sa investigasyon dahil sa umano'y pagkakadawit sa isyo, dapat umanong umatras ito si Tulfo. Ayan mga kababayan, dapat lang talaga. Dapat ka nang mag-inhibit. Dapat ka nang mag-resign bilang Blue Ribbon Chairman kung totoo man yan, di ba? Yun nga lagi natin sinasabi, kung totoo man yan, dapat ka na talagang mag-resign. Bakit? Ito, dawit ka sa issue ng flood control. Ibig sabihin, na-deliveran ka at mayroon kang kontrata, may allocation ka sa DPWH na 7 point something billion, di ba? Ang kapal ng mukha niya tapos kayo pa mag-iimbestiga dyan. Anong mukha na lang ang, di ba? Siyempre, kung kayo ang mag-iimbestiga, lahat ng sasabihin nyo ay magpoprotekta sa inyong mga sarili. Kaya hindi tayo magkakaroon ng katarungan kung sila po ang mag-iimbestiga. Diba? Ang lalakas ng loob na sila daw ang mag-iimbestiga mga kababayan kasi alam po nila sa sarili nila na kapag sila po ang mag-iimbestiga, walang hustisyang makakamit ang taong bayan. Nako, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan. Sabi po dito ni Lucy, dapat lang na nandyan siya dahil nakusahan nyo. Takot ba dahil puro turo lang, walang legit evidence? Aba, ito namang si Lucy Benavesta. No? Hindi mo ba alam ang tinatawag na conflict of interest? No? Lucy Benavesta. Hindi mo alam siguro yung tinatawag na conflict of interest, di ba? Kailangan talaga mag-inhibit siya kasi may conflict of interest pong mangyayari dyan, mga kababayan. Sabi po dito ni Erlinda, sabi ni Erlinda dito mga kababayan, tama, yan ang sinasabi ko. Natural, magiging emotional silang mababanggit ang names nila. Lacson, Soto, Trillanes, etc. Malamang, magkagulo lang. Correct ka. Diba? Pero pag alis, sabi po dito pa, pero pag alis, sa pangalan ni Loren, okay lang, di ba, Baligod? Wala pong ganun, wala pong ebidensya mga kababayan. Di ba? So, pilit po nilang dinadawit si Senator Loren Legarda. Sino pa yung isa? May isa pa No? Pero doon po sa
sa pagkaka-dismiss ng mga kaso ni Senator Chis Escudero, wala po silang say, di ba? Doon po sa pagkaka-dismiss, agad-agad na pagkaka-dismiss ng mga kaso ni Escudero. Pero pagdating po dito kay Loren Legarda, grabe kayo kung magkomento. Nga, pero pagdating po kay Escudero, na-dismiss na po yung kaso, wala kayong sinasabi. Aray ko po, di ba? Masyadong halata eh. Kay Senator Loren Legarda, hindi pa eh. Pero dito kay Chis Escudero, sa pag-dismiss po ng mga kaso, masyado pong halata kayo. Alright. At eto na nga mga kababayan, pasadaan na po natin yung video. Pasok ka. Who's presiding over this investigation? Kasi po, inaakusahan, pero siya rin ang nag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. So isang demokrasya po ay merong functioning judicial system ay hindi mo po makikita yung kanyang pangyayari. At kung sino pa yung akusado, siya pa ang mag-iimbestiga at siya pa ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ito naman kasi mga media na to, ba't nandiyan kayo sa opisina nitong si Senator Robin Padilla? Wala bang gustong bumili ng mga binibenta nila doon sa consultation meeting ng Blue Ribbon ngayong mga panahon na to? Nagkagulo ho sa opisina nitong si Sen Robin. Nagsiksikan ng mga media. Pambihira, oo. Punta kayo doon sa consultation meeting. Diba? At dahil nga Sabi niyo dito ang in-email ko na sulat, June 4 din ang petsa, humihingi ng guidance kay Senate President Alan Cayetano. At bakit ko po in-address kay Senate President Alan Cayetano ang aking sulat? Despite the fact that some senators are claiming he is no longer the Senate President, I have here a video just 2 days ago na sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na ang Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. At pwede ko pong ipakita sa inyo yung kanyang video na sinasabi nga na si Senator Alan Cayetano pa rin ang presidente. Kaya ko po in-address sa kanya ang ating... Ay, sorry po ha. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? For other committees. Simula po sa pro tempore, we cannot the Senate presidency because we don't have 13. It's what the law says. You have to have 13. Dahil po sa pahayag ni Senator Erwin, kumbaga in-acknowledge ni Sen Erwin na Senate President pa rin itong si Senator SP Cayetano. Kaya sumunod itong si Atty. Baligod kay Senate President Cayetano. Aba tama naman, palakpakan natin itong si Atty. Baligod. Good job, good job. Tulfo na yan, na si Senate President Alan Cayetano pa rin ang Senate President. So I address my letter to Senator Alan Cayetano. At sumagot naman po si Senator Cayetano noong Sabado. No? At ang sabi niya rito, if I may read for your convenience the pertinent portion of the letter. Ang sabi po niya sa second paragraph, we must clarify, however, that the hearing purportedly set for 08 June 2026 was not authorized by this office by Senator Pia Cayetano as committee person, chairperson, or by Senator Rodante Marcoleta. So, bakit po minarapat na magpunta rito para sana tanungin kay Senator Cayetano itong sulat niya? Dahil makikita po din dyan, hiniram po itong rules ni Senator Robin. Ipapakita ko po sa inyo yung Section 17 ng Senate Resolution number 5. This was approved on August 9, 2010. No? At ang sinasabi dito, any invitation for a witness or any subpoena should be signed by the chairman of the committee and approved by the president of the Senate. Naliwanag po dito sa Section 17.
Kaya po tingnan ko itong imbitasyon, So kailangan mo nang i-aproba nitong si SP Cayetano yung mga imbitasyon. Teka lang, di tayo nakapokus. Ayun. Imbitasyon na ilalabas ng Blue Ribbon. Kasi siya pa rin ang, ganun pala yun, di natin, nantok, wow. Nakikita mo rito, wala pong firma yung nagsasabi na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala rin firma yung Senate President. Walang approval. Kaya dyan po kami naguguluhan, no? At bakit po nire-raise ito? Dahil naman po sa for our safety and security, no? And we are expecting the good senators to follow their own rules. Itong sinasay ko po na Senate Resolution number 5 provides for the rules governing inquiries in aid of legislation. No? Ito po yung resolution number 5. Okay? So, sana naman po ay sinunod ng sumulat sa amin yung sinasaad ng rules ng Senate. Kaya po kami nagpunta rito kay Senator Robin para mapaliwanagan din kami. Pangalawa po, sa totoo lamang ay we are worried but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo, who claims to be the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, is presiding over this investigation. Kasi po, inaakusahan pero siya rin ang nag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. Sa isang demokrasya po ay na mayroong functioning judicial system ay hindi niyo po makikita yung kanyang pangyayari. Na kung sino pa yung akusado, siya pa ang mag-iimbestiga at siya pa ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. Dapat pala mag-inhibit siya. So yan mga kababayan, napakaganda po ng point dito, no? Yung pino-point out po dito ni Atty. Baligod, napakaganda. Talagang dapat mag-inhibit, mag-resign itong si Erwin Tulfo, bilang chairman ng Blue Ribbon, mga kababayan. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.